So, ayan, ito na yung last day natin ng tutorial session. First day at second day, Filipino yung subject natin. Tapos, third day, tapos fourth day, English. At ngayon naman, Ella, ay Araling Panlipunan. tama, Araling Panlipunan 4, which is yun yung major ko. So, bago tayo ulit mag-start, ay mananalangin tayo at ako na. Ako na kasi, syempre, tatlo, pakakat na ako. Ako na, ako din. So, mag-sita yun na kayo at mananalangin. Panginoon, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Ito na po ang huling tutorial session po namin para sa buong linggong ito. At Ama, sana po may matutunan po ang mga batang tinuturuan ko ngayon. At patawad po sa aming mga nagtuwang kasalanan. Huwag niyo po pababayaan ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan, samahan, at marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin at ilang tagapagligtas. So ngayon, Araling Panlipunan tayo. Ano nga ba ang pag-aaralan? Pag naririnig yung ang salitang Araling Panlipunan, ano pumapasok sa isip mo? Ella, may idea ka ba? Ay, wala po. Wala. Ikaw, DJ, pag sinabing Araling Panlipunan, ano sa tingin mo yung nasa loob ng libro na Araling Panlipunan? May idea ka? Ikaw, meron? Pag sinabing Araling Panlipunan, ito ay patungkol sa bansa natin o patungkol sa history. Hindi porket sinabing Araling Panlipunan, ay patungkol na kagad sa history ng Pilipinas lang. Hindi pang buong mundo. Dito sa Araling Panlipunan, tinutukoy dito ang lokasyon ng bawat lugar at pangalan ng bawat bansa at hindi lang basta lokasyon at pangalan. Dito rin natin matututunan kung ano nga ba yung nakaraan. Sa tingin ninyo, kung walang history, walang subject na Araling Panlipunan o history, alam nyo ba kung saan kayo nagmula? Alam nyo ba? Saan kayo nagmula? Siyempre hindi. Maraming nagsasabi nagmula tayo sa Uluboy. Naniniwala ka ba, Ella? Nagmula tayo sa Uluboy? Hindi po. Diba? Base kasi sa siyensya o sa mga scientificong pag-aaral, tayo daw ay nagmula sa Uluboy. Pero base din naman sa paniniwala ng iba, tayo daw ay nagmula sa Buhayin. Base sa pag-aaral ng Biblia. Pero syempre, wala pa namang nakakapagpatunay kung ano talaga, kaya may pinaniwalaan, may iba't iba tayong pinaniniwalaan. Dito sa Araling Panlipunan, ngayong araw, ang huling session natin ay pag-aaralan natin ang, ano sa tingin niyo, pag-aaralan natin dito? Hindi ko alam kung magpapa-activity ako sa inyo kasi hindi ako nakagawa, pero siguro magpapa-activity ako. Pipili ko. Titingnan natin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pangunahing anyong lupa. Pag sinabing pangunahing anyong lupa, ano pumapasok sa utak mo? Lupa. Anong lupa? Ano? Masasabi niyo bang anyong lupa ang bundok? Ay, opo. Oh. Ang Chocolate Hills, masasabi niyo bang anyong Hindi lupa? po. Bakit? Kasi, kapag ako po eh. Porket sinabing chocolate, chocolate na. Oh, di ba? Makikita yun sa... Ay, pinag-aralan natin Oh, ano? Saan niya sa Oo! Siyempre, nandun na yung sa puwan rin. Chocolate Hills, hindi mo pa alam ang Chocolate Ay, hindi pa Hills? po ang tawag na nakatulog yun. Ang Chocolate Hills ay makikita sa Bicol. Bicol yata, Bicol. Pag may araw, magiging kulay tsokolate. Pag walang araw, kulay luntian. Green.
Ngayon, pag-aaralan natin, mga pangunahingan yung lupa. Mag-take note kayo. Palagi kayong mag-take note pag nagsasalita na ang teacher sa harap. Kasi, for sure, pagkatapos ng discussion, magtatanong at magtatanong ang teacher sa inyo. Kung may naintindihan kayo, wala. Ngayon, dahil sa pagiging kapuluan ng bansa, ito ay binubuo ng maraming pulo. Sa mga pulo, sa bansa, makikita ang mga pangunahing anyong lupa. Kinabibilangan ito ng kapatagan, bundok, burol, at talampas. Una dyan ay ang kapatagan. Pag sinabing kapatagan, ano yung pumapasok sa isip mo? Kapatagan. Anong lupa to Wala? Yung pinagtataniman ng mais. Pinagtataniman ng palay. Di ba kapatagan yung patang? O baka may magsasabi sa inyo, bakit naman po yung rice terraces hindi naman patag yun? Siyempre bundok yun Siyempre hindi siya magiging patag. Kasi yung pagkakagawa sa rice terraces ay sa bundok. Kaya hindi patag. Kasi sino bang mayroon dito yung rice terraces? Wala? Sa Banawe? Bundok siya, pero taniman ng palay. Para siyang hagdan. Ang tawag doon sa Tagalog ay hagdang palayan. Kasi yung itsura niya, para siyang hagdan patas, pero taniman ng palay. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Angkop ang kapatagan sa pagtatanim ng gulay, mais, at palay. Ano daw yung tatlong tinatanim sa kapatagan? O, nagtitignan kayo. Ano yung tatlong tinatanim na... Ito. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Ano daw yung kapatagan? Patag at angkop ang kapatagan sa pagtatanim ng gulay, mais, at palay. Anong tatlong tinatanim? Kapatagan. Ano, Ella? Yung pero po yung pangalawa at pangatlo po, alam ko po. Ano? Yung isa na is, Yung isa ay gulay. Oh, dali. Isulat ninyo. Maraming tao ang naninirahan sa kapatagan. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa ang gitnang kapatagan ng Luzon. Yung yung taniman ng sugar cane. Alam niyo ba yan, sugar cane? Yung tubo, yung ginagawang asukal. Doon sa may Tarlac, sa Ciudad de Victorino. Hindi, sa ano yun. Basta Ciudad din yun Yung malawak, kapag pupunta ka ng Manila, may madadaanan kang malawak na lupain. Isang halimbawa yun ng kapatagan. Sunod na tayo sa bundok. Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. Ang bundok daw ang pinakamataas na anyong lupa. Nabibigyan ng maraming bundok ang Pilipinas. Makikita sa Ilomavis, lungsod ng Kidapawan sa Hilagang Cotabato. Ano daw yung makikita sa Hilagang Cotabato? Ilomavis. Parang wala kayong energy ngayon Pang ibang araw na, kung kailan pang uli, wala kayong energy. Tignan natin. Yeah. Ano ulit yung makikita doon sa Hilagang Cotabato? Ilomavis. Dapat kasi kapag hindi kayo naiintindihan, sinusulat ninyo. Ang pinakamataas na bundok sa bansa, ang bundok Apo. Ano daw ang pinakamataas na bundok sa bansa? Apo. Pag yan, tinanong ko sa inyo mamaya sa quiz at hindi nyo naisagot.
Ah, Ilan po po? oo, bundok Apo. Ako. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre. Ang Sierra Madre ay siya ang pumipigil ng bagyo kapag nanggagaling sa east, ano ba? Ano po, Sarah Ma'am? East, west pala. West. Sierra Madre ang pumipigil sa bagyo. Kapag may pumapasok na bagyo sa bansa natin, Sierra Madre ang humihinto o Ano po ba nagkakahilo. yung style ng Sarah Ma'am? Hindi, itong Estel. Estel Carlet. Sierra Madre. Sierra Madre. Yan ang pinakamataas na bundok. Pag pinakamataas na bundok, Sierra Madre. Kapag naman pinakamataas na lupa, bundok. Okay na? Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre. Matatagpuan ito sa gitnang Luzon. Ngunit, ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa timog Luzon. Nasasakop nito ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na nararating sa Sierra Madre ay 2,000 metro mula sa Pantay Dagat. Sa katimugang bahagi ng Bataan, kabilang dito ang bundok Samat, bundok Mariveles, at bundok Naib. Matatagpuan naman sa Nueva Vizcaya ang bundok Pulag na pinakamataas sa Luzon o ikalawang pinakamataas sa bansa. Sumusunod sa bundok Apo. Ano daw yung sumusunod sa bundok Apo? Anong bundok? Bundok Pulag. Bundok Pulag. Bundok Pulag. Bundok Pulag. Bundok Pulag. Palagi ninyong tatandaan na kapag sinabing anyong lupa, ito ay tumutukoy sa lupa. Bundok. Pag sinabi ko bang palayan, masasabi bang anyong lupa yun? Ella? Pag sinabi ko bang palayan, masasabing anyong lupa yun? Yung bundok doon sa Manluluwag, liit. Masasabi ba natin anyong lupa yun? Yung bundok sa Manluluwag? DJ, kapag sinabi ko namang yung alam mo ba yung talampas? Talampas. Hindi mo alam yung talampas? Sige, ano na lang. Burol, alam mo yung burol. Ganito na lang. Yung Mount Apo, masasabi bang anong lupa yun? Mount Apo. Masasabi mo bang anong lupa yung Mount Apo? Oo o hindi? Oo o hindi? Oo, tama. Sige, pwede niyo basahin isa-isa. Total tatlo na lang yung natitira. Tatapusin ko lang. Sumusunod sa bundok Apo, makikita naman sa pulo ng Negros ang bundok Silay at bundok Mandalangan. Sa Mindanao naman naroon ang bundok Diwata. Ano na yung dalawang nabasa ko? Yung kapatagan at bundok. Lagi niyong tatandaan kapag kapatagan dito pwede magtanim ng gulay, palay at mais.
Intindihan. Intindihan. Uy, intindihan. Totoo. Opo. Pag kayo lumabas dito, alam matutunan ngayong araw. Huli na to ah. Naintindihan o hindi? Naintindihan po. Sigurado. Hindi ko masyado. Ano yung hindi mo naintindihan? Yun nga, kaya nga natin yung isa-isahin. Kapag kapatagan, ganito siya, patag. Hindi nakikita nyo, yung dyan, sa may bukid natin. Yung doon, sa may dryer. Patag. Pag sinabi namang bundok, yung nakikita nyo bundok dyan, bundok kalikasan. Opo. Bundok kalikasan. Ngayon, sige, dahil gusto magbasa ni Ella, pupunta na tayo sa burol na tinatawag. Ganito ang burol. Parang chocolate hills. Yung magkakatabing bundok. Ano. Pero, hindi siya mataas. Yung shape, di ba nakikita nyo yung shape ng bundok natin dyan, pakusok. Opo. Ito, pa ganun siya. Parang wave. Opo yung parang ano lang po ng rainbow. Parang pa ganun siya. Sige, Ella, basahin mo yung burol. Ano nga ba ang meron sa burol? Saan po natin? Lahat. Ang burol ay isang mataas na lupa, ngunit mas mababa sa bundok. Dali. Narinig niyo ah, kapag burol, ang kaibahan niya sa bundok ay mas mataas ang bundok kesa sa burol. Sige. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Madaling makapagkalagong ng damo sa burol. Kaya, mainam ditong mag-alaga ng hayop. Pinakatanag sa mga burol sa bansa ang chocolate hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol, Bugog sa Bohol. Mayroon ding mga burol sa mga lalawigan ng Rizal, Batangas, Samar, Leyte at sa ng Luzon. Sige. Mag-take note ka, Ella, kung ano yung mga naintindihan mo at nabasa mo sa binasa mo. Ano po yung chocolate hills? Ano daw ang kaibahan ng burol sa bundok? Ano po, kasi po yung bundok, ano po, siya po yung mga malaki po mataas, tapos po yung siya po yung mababa. Oo, tama. Ngayon, ulitin natin. Pag sinabing bundok, makikita ninyo yung bundok patusok. Naintindihan? Pag bundok, patusok. Pag burol, Yung parang pabilog yung nasa taas. Naintindihan? Naintindihan? Ngayon naman, talampas. Pakibasa. Ito, talampas. talampas. Ang talampas ay mataas na bahaging lupa, ngunit patat ang ibabaw. Ang lungsod ng Bagyo sa Hinggit. Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Dinarayo ito ng mga turista lalo na sa panahon na tag-araw. Malawak din ang mga talampas sa Lanao at Bukidnon sa Mindanao. Pag sinabing talampas daw, ano ulit yung talampas? Yun daw yung patag sa taas. Naintindihan? Opo. Pag talampas, patag sa taas. Pag bundok, patusok. Pag burol, parang pabilog yung tuktok. Pag kapatagan, parang walang bundok kasi patag na, di ba? Naintindihan na. Naintindihan mo na. Naiintindihan mo na. Ikaw, nakakasunod ka. Naintindihan mo na.
Ano yung tinatanim na tatlo sa kapatagan? Na pwede mong itanim? Ano yung tatlong pwedeng itanim sa kapatagan? Kahit isa lang, kahit isa. Ako po, ano po po? Palay. Ano pa? Isa lang. Mais. Ano pa? Gulay. Tama. Yun ang mga tinatanim sa kapatagan. Ngayon naman, ano ang kilalang pinakamataas na bundok sa bansa? Ano daw yung pinakamataas na bundok sa bansa? Bundok? Ano? Bundok? Ako. Ako. Bundok ako. Ayun po po yung pinakamataas. Oo. Ano naman ngayon yung sumusunod? Bundok. Ako. Sumusunod na pinakamataas sa Luzon? Sierra Madre. Bundok ko. Bundok ko. Kulag. Ella, nuhuli si Ella. Susunod na tayo sa burol. Ano ulit yung pinakakilalang burol? Kapag tag-init, kulay tsokolate. Mali. Ano ba Ano? yan eh? Chocolate Hills. Tama. Ngayon, may naiintindihan na kayo sa mga tinatalakay natin na kani-kanina lang. Sunod na tayo sa talampas. Sa talampas na ako magtatanong. Pag sinabi daw na talampas, anong masasabi niyo patungkol sa talampas? Ella, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pag sinabing talampas, ano yung kaibahan niya sa mga natalakay natin? Dali. Pag talampas, ano daw yung kaiba ng talampas? Sierra Madre. Nilito na po ako eh. Ang Sierra Madre, bundok. Ang talampas, kapag sinabing talampas, bundok siya pero patag sa taas. Bagyo. Dito natin malalaman kung sinong nakikinig at hindi nakikinig. Ate Rin! Mas maganda ba yung English? Maging Pilipino? Pag sinabing talampas, patag ang taas. Tulad sa Bagyo, di ba sa Bagyo ng mga bahay. Kasi nga patag yung taas nun, pero bundok siya. Naintindihan na ang talampas. Sunod na. Iba pang mga anyong lupa, ang bulkan at lambak, ang iba pang mga anyong lupa sa Pilipinas. May kapakinabangan din ang mga anyong lupang ito. Nasa bulkan na tayo. Anong kaibahan ng bulkan sa kanila? Sa mga nabasa natin? Kasi po yung bulkan, pag may oo, tapos pag may apoy-apoy po siya. Ikaw, DJ, ano pang idea mo maliban sa sinabi nila pag sinabing bulkan? Ano pa? May idea ka pa o wala na? Oo, lumalabas yung lapa. Tama. Tama. Bulkan ang pinaka-delikadong bundok. Opo, saan po nakakano po yun? Saan po nakatira yung bulkan? Saan nakatira yun? Maraming lokasyon ang bulkan. Merong Taal Volcano, meron din Mount Apo. Ano po yung pinakalakas na bulkan? Pinakakilalang bulkan ay ang Mount Everest. Yun ang pinakamataas na bulkan. Ano po yung Yung dyan, trivia. Bibigyan ko ka ng trivia. Yung dyan sa may Manluluwag, bulkan yun. Ano tinakot? Natutulog na bulkan yun. Natutulog na bulkan, hindi pumuputok. Ibig sabihin, matagal na siyang hindi pumuputok. Hindi pa ba siya pinakot? Oo. Ang huling beses na pumutok yung matagal na walang nakakaalam. Pero, yung bulkan na yon active yun. Bakit ko nasabing active?
Kasi makikita mo, pag pumunta ka ng manluluwag, meron silang parang cage doon na kung saan makikita mo sa ilalim na bumubula yung tubig. Ibig sabihin, buhay yung vulkan. Kasi bumubula pa siya humihinga pa Yun ang hininga niya, yung pagbula niya sa mga tubig. Ibig sabihin, buhay siya. Kaya nga sa manluluwag, may tinatawag na hot spring. Kasi yung hot spring nun galing mismo doon sa ilalim ng vulkan. Oh, pero bata ka pa yata nun. Yan ang hindi na nila napapansin na vulkan, yung vulkan dyan sa may Manluluwag. Hindi ko alam kung anong pangalan ng vulkan dyan kasi hindi nila pinapansin hindi nila binibigyang pansin kasi nga matagal nang hindi pumuputok. Pero vulkan yun. Pag pumutok yun, baka sobrang lakas nun kasi ilang taon na nga siyang hindi pumutok. Aabot talaga kasi malapit lang. Yun nga, ang mahirap nga lang, kawawa yung mga nasa bahay na malalapit na ulit. Pwedeng malapnos yung bahay nila, syempre. Okay, hindi na tayo sa vulkan. TJ, pakibasa ang vulkan. Sige, kahit hanggang dyan lang. Nakasan mo, parang maliit Ang na. vulkan ay katulad ng mundo. Ang pagkakaiba lamang ay ang Ito. Lakasan mo, parang maliit lang. may mga panahon magiging Ibo. tubo ang isang vulkan. Ito ay pumuputok Pumukot. Kulong. Puti. Nahar. Binubuga. Ano daw ang nilalabas ng vulkan? Parang apoy po. Apoy? Binabanggit bang apoy? Ano daw ang nilalabas ng vulkan? Ano? Ikaw, DJ, ano daw nilalabas ng vulkan? Magbigay ka, base sa nabasa mo. Putik, tama. Ano daw? Base sa nabasa ni DJ. Ay, di ka nakikinig. Makinig dito. Ano daw ang nilalabas ng vulkan? Maliban sa putik, nasabi na ni TJ. Ano? Sige, baka may idea ka. Di kayo nakikinig. Ulit, sige. Ulit. Ang vulkan ay katulad ng bundok. Ang pagkakaiba lamang ay ang bunganga ng tuktok nito, may mga panahong nagiging aktibo ang isang vulkan at ito ay bundok. Kumukulong, putik, abo, lahar at malalaking bato ang ibinubuga ng vulkan. Akala ko po yung apoy po yung ganun. Ang tawag doon ay lava o lahar. Ay, apoy po yung Kapag yung apoy ay may kasama ng putik. Lava or lahar. Ano pa? Anong tingnan na? Ang vulkan may nilalabas sa tuktok nito. Ang talampas, patag. Ang bundok, patusok ang dulo. Ang burol, parang pabilog ang dulo. Ang talampas, patag ang taas. Sige na? Sigurado? O, dito na tayo sa huli. Lambak. O, sige, pang ikaw, tinanong ko ulit. O, sige, basta na, lambak. Ano? O, sige. Ito, lambak. Ganyan lang, sa kanluran.
Ang lampak ay tatag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lampak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ang lampak na ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya at Quirino. Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre, ng baybay ng Karagdagang Pasifiko at bundok Cordillera Are